Hello guys, magandang araw, magandang buhay. Ito na naman po kami, babalik na naman kami sa dagat. Yun nga lang, iba naman ang lugar. Itong yayam namin talaga walang kasawaan at wala na rin kapaguran. Kasi guys, kahapon 'di ba, kita nyo naman, nagbiyahe po kami ng pagkalayo-layo. Galing po kami doon sa south at umuwi po kami, inabot na kami ng 6 o'clock ng hapon nang nakarating kami dito sa bahay, dito sa Puerto Princesa. Alam niyo po ba, umalis kami nung time na yun is 4 a.m. So tuloy-tuloy yun yung biyahe namin guys. Nahinto lang pala kami nung pagdating namin doon sa Elvita Nara. Kaya doon sumuka si Yayam. Dahil nga po siguro sobrang layo na rin po. Kaya nahilo na ang bulinggit namin. Hindi rin po kasi siya sanay magbibiyahe. So buti na nga lang guys, hanggang doon na nga lang yun, di ba? Kita nyo naman na pagdating namin doon sa beach, doon sa resort, ipanay ang takbo-takbo. Sobrang sigla niya guys. At talagang nahilo lang talaga siya. Pero pagka ganoon, sabi nga po nila, pagka nagbibiyahe dapat daw po hindi pinadidede ng gusto or pinakakain para hindi siya sumuka. Pero yung ibang mga bata naman guys, ipinaiinom ka agad ng Bonamin. Parang tayo rin yan minsan eh. Reminders, bawal lang magsuka. Babiyahe tayo. Bawal lang magsuka. Patutoy. Nanay o nanay. Bye-bye. Bye-bye! Bumaba nga po pala ako dyan para bumili ng isda na pang-ihaw. Sabi kasi ni Big Boss guys, baka wala raw kaming mabilhan na isda doon sa aming pupuntahan. Pupunta po kami doon sa, ano yun, Tagkawayanan. Or Tagkawayan, basta ganun guys, doon sa beach. At ayan, pero ang pagkaalam ko, marami pong isda na nabibilihan doon dahil nga sobrang aga pa namin. Kaya ayan, bumili na kaagad kami dito sa Puerto, may mabibili naman din po na pang-ihaw. At habang sila, sinundo muna nila ang lola doon sa bahay nila guys. At ayan, after nga po, ibinalikan nila ako. Medyo nawala pa nga ako niyan guys kasi pumasok pa ako doon sa drugman. Hindi nila ako nakita. Nagantay sila ng matagal sa akin. Kasi nga po, kailangan natin bumili ng mga baon-baon. Lalo na yung baon itong bulinggit na to. Mahilig dito magkakain-kain. Parang nanay niya rin ito guys. Talagang nagmana na rin. At ito na nga po, malapit lang naman din po ito dito. Within the city lang rin po ito yung aming pinuntahan guys. At ayan, kung mapapansin niyo medyo kukonti pa rin po talaga yung mga tao na pupunta. Pero kung may makikita po kayo, pailan-ilan dyan, pwede rin po yan dyan, tumambay sa gilid lang ng dagat. Kahit na huwag ka na mag-cottage kung hindi naman magtatagal, di ba? Ayan super aga pa nga yan. Pwedeng maligo ka lang, saglit lang, yun, pwede nang ganun. Pero kung may mga kasama po kayo na mag-stay kayo ng the whole day, spend nyo yung time ninyo sa pagbabanding, pwede rin po kumuha ng mga cottage. Meron pong cottage na libre. Ito po kasi sa city. Parang sa city tourism siya guys, yung area na ito. Pwedeng libre ang cottage. Meron din po may bayad pero konti lang. Yakang-yakan natin pag pupunta tayo dito. Oo, dali. Ayun o. Pagdating nga po namin dyan, meron pong mga personnel na taga City Tourism na nag-briefing po sa amin, yung mga dapat gawin, yung mga mag-a-assist sa amin, na pwede raw po silang tawagin in case kung anong kailangan, kung merong problema. At yan po, habang nakaupo po kami dyan, nakikinig po kami, hindi lang po kami basta nakaupo dyan guys. Syempre nakakahiya naman, di ba? So, kailangan pakinggan natin yung kanilang mga sinasabi. At nag-offer din sila dyan guys ng mga basurahan, mga upuan, table na kakailanganin. Meron pong available. May bayad po, pero yakang-yaka rin po. Kaya nating bayaran kung gugustuhin natin. Pero kami po, hindi na kami nag-avail ng mga table dahil may table naman din po. Meron po kaming nakuha ang cottage dito na medyo maliit na saktong-sakto lang sa amin guys. At yan, nag-observe muna kami bago kami naligo, bago sila naligo dahil nga po mag-iihaw pa kami guys. At buti na nga lang, meron din po kaming dalang balde niyan guys. Talagang snappy talaga ito si nanay. At alam nyo ba, nagdala rin kami ng uling. Alam namin na kailangan namin yan yung uling dahil sayang lang din kung bibili pa kami. Meron din po kasing binibentang mga uling dito guys para sa pag-iihaw-ihaw. So para hindi na kami magagastusan, nagdala na po kami ng aming sariling uling. Pero guys, ang gripo, dito lang po. Yun, sakto nga po, dito sa harap ng cottage namin may gripo pala. At yan, napapansin nyo guys, di ba? Super linis pa nga po, parang wala pang mga tao dito. Kaya solong-solo pa namin. Ayan, naghugas-hugas na si nanay ng plato na pinagkainan kasi kanina po pagdating namin, kumain kami. Saka kami, yan, naghugas ng isda na iihawin. Pero guys, talagang tikim-tikim lang yon, hindi pa totally talaga as in kainan. Dahil po ginutom kami sa pagbibiyahe ng siguro ano rin siya, more or less 1 hour din yung aming biyahe dyan guys. At ayan, tingnan nyo, medyo mainit pa nga yan dyan guys. Itong si Yayam, gustong-gusto na talagang maligo. Pero ito, nakita niya kami ni nanay na pumunta rito sa gilid. At itong si nanay guys, habang naghugas ng isda, tawang-tawa. Kasi nga po may pinag-uusapan kami dyan na sobrang nakakatawa. Pero guys, sikreto yun. Hindi po muna pwede sabihin. At ayan po nga, tingnan nyo, si Yayam yan guys, papunta dyan sa amin. Kasi nakita niya kami ni nanay, akala niya naglalaro lang kami guys.
talagang gusto rin makisali sa amin. At ayan na nga po, ang aming little boy talagang hindi rin papahuli guys. Kailangan nandito siya, kung ano yung ginagawa namin, yun din ang kanyang gagawin. Talagang mas marunong pa siya kay nanay. Yun, pinagbigyan na nga po ni nanay at binigay na yung hose sa kanya dahil baliligo din naman po at wala nga lang slipper. Hello guys! Dito kami ngayon sa Tagkawayan Beach, dito sa Barangay Bakuman. Kasama ko ngayon ang aking kasama sa bahay, si nanay at si Yaya. Hi guys! Lumipat lang kami ng place. Ayan sila. Hi guys! Oh, napakagandang resort. Kasi nga guys, tingnan nyo kami pa lang. O konti pa lang. At ang yayang ninyo, naglalaro na naman ng tubig. Dahil nga po hindi pa siya pwedeng maligo sa dagat. So dito siya nagugulo sa amin. Yan, yung dalawa naglalaro ng tubig. Habang ang big boss ni nanay, ayun. Sabi niya, ako daw mag-ihaw eh. Siya magparihan. Siya, nag-iihaw siya guys ng isda. Na aming binili doon pa sa puerto. So, dahil nga sa sobrang init, mamaya na sila maliligo sa dagat. Gagawa muna sila ng pagkain. Juran. Nak, tama na yan. Tama na yan. O, di na. Yan, buhat kayo ni nanay. Balik ka na. Ano ba yung tulong o ano pabigat? Pabigat talaga. Nay, huwag may daan sa may tinik na eh. Nakapaalam kasi, baka maapakan niyo yung tinik. Galing hiyayam, laban din ah. Oh, tinutulungan niya si nanay. Doon pa na yung banda na eh. Sa may tabi ng ano. Sa may silong. Okay. Oh, yun lang. Hindi ko na nga po nakunan yung pagpaligo nila sa dagat guys. Sobrang init po talaga at hindi na nga po kami nagtagal kasi alam nyo si Yayam talagang sunog na dahil pang 2 days niya na nga po sa dagat. Sabi ko hindi na kami magtatagal at pupunta na lang kami ng mall para mamili ng mga kailangan ni Yayam. Wala na rin po kasi siyang gatas guys. At yun nga po kasi paalis na rin si Big Boss. Kailangan mabili na yung mga dapat bilhin kasi siya po yung aming financer. Kailangan po talagang mabili na guys. At ayan, kahit nga nagbibiyahe kami, super hyper pa rin talaga nitong si Yayam guys. Is gusto niya siya yung magmamaneho at yan mas marunong pa sa kanyang tatay guys. At hinahawakan na nga lang namin ni nanay. Sakto yung lola niya na lang yung pinaupo namin doon sa harap para may katuwang ako sa pag-aalaga dito kay Yayam. Dalawa kami ni nanay na nandito sa likuran para may hawak kay Yayam. Alam ko na hindi pa to siya inaantong guys eh. So paano ba yan guys? See you on my next video. Sana po nag-enjoy kayo at patuloy niyong panuorin ang aking mga video. Thank you very much sa support guys. At ang aming little boy gusto nang palitan yung kanyang tatay sa harapan sa pagmamaneho.